ang karunungan ng Diyos. Bahagi yun kung saan ay hindi namin nakakamit kapag sarado ang ating pag-iisip. Sabi nga ay kapag tayo ay hindi bukas. O maaari nga naman bukas pero makinig. Pinatawag natin. Bahagi yun. Pagkakataon na kung saan ay nangyayari tayo ng kapal. Bagamat sabi ng iba, kapag sinabi mong committed ka, medyo kikibig, committed eh. Pero hindi na mo lugar na sabihin na pag sinabi mong committed, hindi yung pag-iisip, ulit yung pag-inos. Kasi may commitment ka na. Sabihin, tama, tapat ka doon sa commitment mo. Pero di na mo lugar na kikitip yung isip mo. Ang paanyaya pa namin niya sa sa'yo, magkakaroon ng malawak ng pag-iisip. At hindi lang basta malawak ng pag-iisip. Kung tutusin niya alin, makita natin alin yung makalos na karunungan. Pero basically, napakahalaga yung makita natin natin, sinahin na natin yung ating sarili na maging bukas. Ang tawagin natin ay sa unang pagkilala yung open-minded. Hindi, pag sinabi natin open-minded, ay hindi lang ulugan na hindi ka na mag-iisip. Pero dapat din maging bukas tayo sa na matuto. Bukas tayo na matuto. Matuto tayo sa mga bagay na naging bahagi na ng ating karanasan. Matuto tayo sa mga makabagong sistema o teknolohiya na naman labas ngayong kasalukuyang panahon. Kasi may mga bagay na yung musiko nung una ay wala. Puro ang isang sabi na natin yung scientific table na sa science pinapasaulo sa atin yung mga elements ng scientific table. Kung ikukumpara mo sa scientific table ngayon, scientific table na mga bata ngayon, baka yung ating kalahati lang ng kasalukuyang scientific table. Kasi may mga minerals na ngayon lang nakikita gawa ng makabagong teknolohiya. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Hindi lang sa kayang na minerals, ngunit sa iba pang bahagi sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya kailangan maging bukas natin. Kaya nasabing na lang pala tayo. Pagkakataon, kami nga nung muna yun. Anong una, kapag hindi mo nabinyagan yung bata, pupunta yan sa limbo. Ngayon, wala nang limbo. Bahagi yun na kung saan yung nakita natin. Gawa na rin. Mga makabagong teknolohiya na nakaka-apekto sa pamantayan ng pagkilos na ating pagtuloy sa ating hamon. Kasi sabi natin, yung karunungan ng Diyos sa higit sa karunungan ng
Una-una, sinasanay natin yung ating sarili natin. Ang tawag natin na yun, mental calisthenics. Dapat maging exercise nila yung ating utak. Hindi lang tayo nag-exercise physically, pati yung ating utak. At ay meron, kinakailangan maging bukas. At paano tayo maging bukas? Kinakailangan namin kababaan ng kalimutan. Napakalaga yung kababaan ng kalimutan. At makita natin natin isang patuloy na pag-iingat. Sabi nga hindi lang relearn, mayroon din mga unlearn. May mga bagay na pinakailangan natin i-unlearn. Kasi ngayong kapanahonan na ito ay obsolete na. Kaya kinakailangan din natin i-unlearn. At yun ang mahalaga na makita natin natin. Kinakailangan natin na kababaan ng kapatid. Hindi mo nilang masundan. Ang sabi niya Jesus, sa mga pariseo at mga eskriba, pinuntugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Kasi ang plauta ay instrument para sa kagalakan na nabigyan kami ngunit hindi kayo tumamis. So, magkaiba na emosyon na kinakailangan ipaliwanag. Depende sa sitwasyon na kinabibilangan mo. Hindi ka makaadapt. Bakit? Kasi hinayaan mo na maging sarado ang iyong utak, ang iyong puso, ang iyong mata, ang iyong mga tainga, at lahat ng mga senses na katawan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya yun yung paanyaya na pinapahayag ni Jesus. Kaya kapag makita ka natin isip, may bahagi mo lang kung saan ay lalong-lalo na ng kapanahonan na ngayon, kapag hindi tayo naka-adapt, may iwanan tayo. Kaya nga, yung hamon na yun, sabi, yung paggamit ng AI, yung artificial intelligence, katulad ng ChatGPT. So, bahagi yun na makatutulong sa atin. Hindi sapagkat hindi na tayo mag-aaral. Ngunit gamitin natin yung makabagong teknolohiya para makita natin ng maayos yung pagkilos, lalo na kapag pinag-usapan natin yung maling karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos. Nasaan ang Diyos dito? Ano yung nais na ituro ng Diyos sa pagkilos natin sa ito? Kahit na ngayong makabagong panahon. Ano bagay yung mensahe ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay sa daigdig nito? At yun ang mahalaga na makita natin at maging gabay natin sa pagtugon. Kasi kung tayo ay sarado, kahit na sumigaw ang Diyos para ipaalam sa atin, hindi natin maririnig. Kahit na sa harapan na natin, hindi natin makikita. Kasi nakasarado ang ating isip, ang ating diwa, ang ating pagkilos.
Kaya yun ang hinihingi natin. Gusto natin na maging marunong. Isa yun, kunin natin yung alin. Hingin natin sa harapan ng Panginoon Kapal. Yung karunungan ng Diyos. Kaya may pinadala niya sa atin yung alin. Yung Espiritu Santo. Pinadala sa atin yung Espiritu Santo. Kalimitan, binabanggit ko yung alin. Yung kahalagahan ng sakramento ng tubig. Kasi yun ang dala ng Espiritu Santo. Na humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi yun ang dapat ay pinawag namin kalimutan. Ano ang pinaka-activity namin? Bilang mananampalataya Kristiyano ng Katoliko, na baka hindi natin nagagamit ng maayos kasi hindi natin kinikilala. Hindi ho madalo ng Diyos para ilahad niya sa atin ang kanyang karunungan upang gabayan tayo sa pagkilos natin sa daigdig na ito.